praise. Ayan. Ayan, so pinagpalang hapon po sa bawat isa. So welcome po sa ating youth service. So isa pong magandang hapon sa bawat isa. Batiin po muna natin ang ating mga katabi ng magandang hapon sa iyo, kapatid. Mas maganda ka pa. Ayan. Ayan, so tayo po ay hulyat ni Bossing. Boss? OJ? Ayan, ang ating napakapong boss, sabihin mo lang pag okay na. Ayan. Sige po. Ayan, grabe yung energy ni boss. Let's go! So isa pong malakas na palakpak para po sa ating buhay na Diyos. Amen. Excited po ba tayo? Ay, parang mahina. Ate Janet, parang medyo ano pa sila. Kailangan nyo ba ng pang-pagising? Kurot daw. Charot, yeah. Hindi, joke lang. So, magandang hapon po sa bawat isa. Isa pong malakas na palakpak para po sa ating Panginoong Diyos. Alam ko po ang bawat isa is very excited na. Ano, Ate Janet? Yes, mga excited na sila. Makikita naman natin sa kanila, no? Yeah, sobrang excited, no? Amen. Isang amens kung tayo ay excited na para magpuri sa ating Panginoon. Parang mahina talaga. Isa pong amen sa excited ng magpuri sa Lord. Amen. Mukhang handa na sila, Ate Janet. So wala pong pagtumpik-tumpik pa. Tayo po ay dadako na sa ating worship. Ayan, tayo po ay nanyang tumayo. At tinatawagan po natin ang worship team. Ayan. At tayo po'y sama-sama magpupuri sa Lord. Praise the Lord. Praise, yan. So, magandang hapon po sa bawat isa. So, batiin po natin yung ating mga katabi. Sabihin mo, nagagalak ako, kapatid, dahil nandito ka. Amen. Praise God. So, sabi po sa Psalms 34 verse 8. So, yan, makiki-flash po. Praise the Lord. Ayan. Ayan. Psalm 34 verse 8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Amen. So, mabuti po ba ang Diyos sa atin? Amen. So, sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord, Panginoon, sa mga oras. So, Panginoon, Lord God, Panginoon, dalangin namin patuloy na pagsama niyo, Panginoon. Maranasan namin, Lord, ang presensya mo, Panginoon, Lord God, ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang kumilos sa lugar na to, Panginoon. At Lord, wala pong maitaas, Panginoon, kundi ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, Lord God. Thank you, Father, Lord God. We praise you, we honor you. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Yes, Lord. It's Jesus. Oh, sing. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see
that the Lord is good to me. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You turn my morning into dancing, put on my rags and clothe me with gladness, and I will rise and I will praise you. I'll sing and not be silent. So Lord, oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Hallelujah. Oh, taste and see that the Lord is good. Yes, Lord. Oh, taste and see that the Lord is good to me. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You turn my morning into dancing, put on my rags and clothe me with gladness, and I will rise and I will praise you. I sing and not be silent. So Lord, oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Oh, before, and I'll lift this hands up to you. Yes, Lord. And I dance before, yes, Lord. I'll shout it to you. And I live only for you. And I lift this hands up to you. And I dance before you. I'll shout it to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, yes Lord, my God, I will give thanks to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Yes, Lord, hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Hello. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat, Lord, sa inyo sa hapong ito, Panginoon, Lord God. Patuloy kami na nagpapasalamat, Lord, sa mga souls na nandito na dinala mo, Panginoon, Lord God. Alam namin, Panginoon, na mabuti ka sa puso namin, Panginoon. Patuloy, Lord God, na manguna ka, Lord, sa service na ito, Panginoon, Lord God. Patuloy, Lord, your presence, Panginoon, ay i-cover mo po, Panginoon, ng blood mo ang service na ito, Panginoon. Patuloy na manguna ka, Panginoon, Lord God. At Panginoon, patuloy na sinasalyo namin ng banal mong dugo. At Lord, inaalay namin sa iyo, Lord, na maghatid ng iyong salita. Panginoon, Lord, tago mo po sa iyong likuran at tanging salita mo lamang ang maibahagi sa iyong kalagitnaan, Panginoon, Lord God. Lord, ini-invite namin ikaw, Panginoon, Lord, na manguna ka sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Renew our souls, Panginoon, Lord God, sa mga word na maririnig namin from you, oh God. Lord, maraming salamat po sa kailangan po binabalik lahat ng papurit. Pasalamat in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, praise our Lord. Yes, Jesus. Thanks be
to God who always causes us to triumph and sing. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, thanks be to God who always causes us to triumph and sing. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. Triumph and sing. Oh, 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 oh. Yes, Lord. Oh, 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 oh. Hallelujah, Jesus. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. Triumph in His name. Oh, 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 yes, Lord. Oh, 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 hallelujah. Woo! We got the victory, everything will be alright, it's alright. We got a victory, everything will be alright. Cause we have the win inside. We got a victory, everything will be alright, it's alright. We got a victory, everything will be alright. Cause we have the win inside. A victory, everything will be alright, cause alright. We got a victory, everything will be alright. Cause we are the winning side. Cause we are the winning side. Yes, Lord. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Yes, Lord. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. Triumph in your name. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yes, we have overcome. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Praise to Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God, Lord. Salamat sa mga oras na Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri, Lord, sinasamba, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Patuloy na maranasan namin, Panginoon, Lord God, ang iyong dakilang presensya, Panginoon, Lord God. Kulang, Panginoon, ang aming mga awit, Panginoon, Lord God. Sa katapatan mo, Panginoon, Lord God. Sa kapangyarihan mo, Panginoon, Lord God. At Lord, kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kulang, Panginoon, ang aming mga salita, Panginoon, Lord God. At Lord, sa mga oras, Panginoon, Lord God,
Hayaan mo, Diyos, na maawitan ka namin, Panginoon, Lord God. Sambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Awitin po natin to ng buong puso natin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa po ulitin natin sa ating Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita, yes Lord, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iayag ang kabutihan mo. Yes, Lord. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Dakila ka. Yes, Lord. Dakila
Ika'y Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka, dakila ka, yes, Lord. Dakila ka, sa'yo alay ang aming pagsamba. Awitan natin ang ating Panginoon. Dakila ka, kay Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka, dakila ka, dakila ka, sa'yo alay ang aming pagsamba. Dakila ka, dakila ka, ika'y Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka, dakila ka, dakila ka, sa'yo alay ang aming pagsamba. Sa'yo alay ang aming pagsamba. Sa'yo alay ang aming pagsamba. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Serve all the praises, all the glory belongs to you, God. We worship you, Lord God. Pinupuri ka namin, sinasamba, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan, Lord God. Lahat ng papurit pagsamba, Lord God, sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. So, palakpakan po natin ang Lord. Amen. Talagang napakasarap magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen po, Ate Cindy, di ba? Amen. Talagang napakasarap na dumako sa presensya ng ating Panginoong Wala Diyos. lahat ng mga problema, lahat ng mga alalahanin. Ano po, basta tayo po i-focus lang sa Lord at alam ko po na tayo i-bless ng Diyos ng bawat sa. Amen po ba? Amen. Amen. So palakpakan po muli natin ng ating Diyos ng buhay. So palakpakan po natin ng Diyos dahil napakabuti niya sa ating buhay. Amen. Talagang
tayo ay blessed kasi nandito po ang bawat isa. So muli po, welcome po sa ating Youth Life Service. So welcome po ang bawat isa. At Kuya JJ, may nakikita akong bagong mukha. Ako nga rin eh. Mukha Hindi ko lang kung ako lang yung bago. Bago talaga. Ayan. So welcome lang natin si ate. Welcome po natin si ate. Ate, Yan, palakpakan po natin ang Lord sa buhay tayo po ni tayo. ate. Pakilala ka naman po ate. Ako si Eden. Ayan. Katrabaho ko si Ate Janet at si Ate Jessa. Ayan. Tapos in-invite nila ako. Ayan, talent. Charot. Hindi, joke lang. Hindi, baka biglang pakumanta, no? Pwede rin, ate. Oo nga. Ano daw pong talent mo, ate? Ayan, seryoso pala. Ano raw po ang talent nyo? Ate, napasubo ka. Kumain para sa'yo. Kumain. Gusto ko din yun. Hindi, joke lang. Magandang Hindi, talent joke yun, ah. lang. Welcome po. So wala po tayong tinataas na religion, kundi relasyon lamang po sa ating Panginoong Diyos. At kung makikita mo ang mga kasama mo, talagang nagagandahan at very Amen. youthful. Mga Amen. At youthful. nagkakagwapo. Talaga Diba? naman, syempre. Amen. Praise the Amen. Lord. So welcome po, ate. Yan, welcome. So wag po tayong mahiya. Lapitan lang po natin ang ating mga ate at mga kuya. Hindi po kami nangangagat. Wag kayong mag-alala. Ayan. So yeah, welcome po sa muli sa ating Youth Life Service. Ayan. At ngayon naman po, Ate Cindy, dadako na po tayo saan? Testimony. Sa testimony. Ayan, alam ko, this week is napakabuti po ng Lord sa buhay natin. At kailangan po natin ibalik ang papurit pagsamba sa pamagitan po ng ating testimony. So ito po Amen. yung ipapatotoo mo yung mga mabuting bagay na ginawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. So sino po dito ang very excited na magpasalamat sa Lord? Ayan. Amen. Ayan. Nagtuturuan na ata, Ate Cindy. Oo nga, grabe yung ngiti ni Dory at ni Ate Nicole. Sino sa inyo? Hindi, ayan. So, sino po yung gusto magpasalamat sa Lord? Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Ayan. Nais magpasalamat. Ayan. Si Ate Janet daw. Sige Ayan, mo, palakpakan mo natin ang Lord sa amen. buhay ni Ate Janet. So yun, ayun, papulit pa salamat sa Lord. Siyempre yung na-invite ko si Ate Eden, yung isa na sa malaking na thank you kay Lord, and sa life din ni Ate Eden. At saka yung siyempre yung kalakasan din sa kahit sa maghapong work at saka sa mga ayun, nandun yung wisdom at saka yung protection talaga ni Lord sa amin, sa store, saka yung pag-iingat niya, saka yung favor ni Lord. Ayun lang po. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ni Ate Janet. Amen. Talagang nandun yung paggabay ng Lord sa ating work. At nandito po si ate para patunayan. Mabait po ba si Ate Janet sa work? Hindi, joke lang po. Wala mong ganun. Hindi, joke lang po. Talagang ang buti po ng Lord at patuloy na yung pabor ng Lord ay nasa atin. Nandun yung pagpapala, paggabay sa ating mga ginagawa. Di ba, Kuya JJ? Tama, amen. At lalo na sa ating pagtatrabaho, basta't kasama natin ng Lord, walang posible. Amen. Yan. So, sunod naman po, Ate Cindy, sa boys. Ayan sa boys. Huwag po tayong tumungo. Tingin po dito. Sino po ang nais magpasalamat sa ating Sino yung Diyos? pinakamagandang ngiti sa boys? Pumili ka na. Yung magandang ngiti. Sino po ba? Si Kuya Sherwin kaya, baka gusto mag-testify. Palakpakan po natin ang CEO. Lord. Amen. Sa pinakagwapong si Kuya James Reed. Ay, Kuya Sherwin pala. Sorry. Namalik mata. Huwag po kayo malilito. Amen. Hello. Yan. Ayun, gusto ko lang magpasalamat sa Lord kasi kahapon, 1 year na ni Lola. Yun, nawala siya. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi throughout the year, hindi niya ako pinabayaan. Maraming emotional battles, mga silent battles na parang ikaw lang at si Lord yung nakakaalam. And nagpapasalamat ako kasi I overcome through His love. Yun. Kaya thankful ako dun sa mga tinuro ng Lord sa buong taon na parang nagsosolo na din ako mag-isa. Yun. At the same time, nagpapasalamat din ako sa work na kahit sobrang test yung patience mo araw-araw na nandun ay ibinibigay mo pa din yung best mo. Kahit feeling mo minsan hindi na worth it, parang kailangan na ng parang ito na lang dapat talaga yung bigay mo. Pero alam ko na tinuruan tayo ng Lord sa mga maliliit na bagay. At the same time, kapag napagkatiwalaan tayo, mas may bibigay pa siyang mas better. And I pray lang na na mas maramdaman ko pa
yung love ng Lord this year po. Yan. Glory to God po. Amen. Talagang alam ko po na hindi biro ang pinagdaanan ni Kuya Sherwin, 1 taon solo, ano. So solo siya, nag-iisa, pero kahit mag-isa man lang in physical, alam naman na nakasakasama natin ng Lord. So hindi talaga tayo nag-iisa. Amen. Kung ano man pagsubok na pagdaanan natin, basta't ipagpasabot Diyos ng natin, tayo'y malalagpasan natin yan. At sabi nga, lagi nga sasabi ng Lord, ano po, na ang Lord may plan sa atin to prosper us and not to harm us. Good hope and a future. Amen. Kaya kayo, Sherwin, alam ko po, hindi pa tapos ang Lord. Best things are yet to come. So, expect great things, so, Kuya. Amen. At maging sa bawat isa sa atin, ano po, tama po ba, partner? Amen, amen. Napa-amen na lang. Palakpan po natin ang Lord. Talaga napakabuti niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Nandun yung paggabay niya sa araw-araw sa bawat isa. Yun, sabi nga ni Kuya Sherwin na may silent battles ang bawat isa, pero nandyan ang Lord, nakasama natin. Silently. Grabe yung ngiti niya kasi kanina di ba? Hindi mo halata na ganun. Ganun talaga ang glory ng Lord. Amen. Thank you, despite Lord. and in spite. Amen. Nandun yung joy. At ngayon naman po, hindi meron pa po ba? Nais magpasalamat. Ayun. Ayan, grabe may si pahabol. Tessa. Yung red lips ni Tessa, palakpan po natin ang Lord. Sa buhay ng ating kapatid na si Ate Tessa. Ayan, gusto ko pagpasalamat po sa Lord. Yung kagalingan na binigay sa akin kagalingan binigay sa nanay ko, yun. Nung, hindi ko matandaan, nung isang linggo po, ayun, na-aksidente po yung nanay ko. Dito po, tumama po sa kanya dito sa may pisngi. Talagang, yun, naninigas yung buong katawan niya. Parang gawa ng high blood din, gawa nung nangyari doon. Talagang kabado siya. Yan. Ayun, tapos pupunta po ako ng Bible study noon. Time na pupunta ako ng Bible study, binigyan ko lang siya ng yelo. Para pag ang yung ganito niya, tapos to, pagdating ko nung hapon, talagang ganun pa rin yung pakiramdam niya, yun. Talagang yung balikat daw niya, dinadaing niya. Tapos kala ko, nagkaroon ng mainit siya. Yun. Tapos nandun na pinag-pray na yung ate, yun. Habang ako, nag-intercede ako, sabi ko, Lord, ikaw ang bahala. Ayun, salamat sa Lord. Kasi nandun na, kinaumagahan, wala na siyang dinadaing. Yun, thankful ako sa Panginoon kasi dahil dun sa simpleng ganun, kung mapapatama siya dun sa may semento na upuan, talaga yung ulo niya yung Pero thankful pa rin ako sa Panginoon dahil nandun yung covering ng Panginoon. Kaya ando na, yun, pag-pray lang natin yung family natin, araw, tsaka sa gabi, ganyan. Talagang yung covering ng Lord, napakahalaga ng prayer. Yun lang, salamat sa Lord. Amen. Yan, praise God sa kagalingan. Grabe, instant healing, kinabukasan, okay na uli. Ganyan talaga pag tayo'y anak ng Diyos. At syempre, yun nga, dahil nga sa prayer and intercession ng bawat isa, ay nandun talaga yung healing dahil sabi nga by stripes we are healed. Amen. Tama po, partner? Amen. Talagang hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoong Diyos. At Amen. talagang nakapunta pa sa Bible study si Ate Tessa. So walang makakapigil sa gawain ng Lord. Amen. Kaya patuloy lamang tayong manalangin at nandun yung pag-iingat at paggabay sa ating pamilya. So once we serve the Lord, talagang hindi niya pababayaan tayo at ang ating buong pamilya. Amen. So yun po. Amen, partner. Ayan. So alam ko po, meron po pong mga nais pa, mga mabubuting ginawa ang ating Diyos. So next week na po yan, para sa ating next na Youth Life Service. At ngayon naman po, tayo dadako na sa Icebreaker. Dadalhin po ng ating napakagandang Madam Janet. So palakpakan po Yun, natin ang Lord sa buhay po ni Ate Janet. Ayan, thank you, Lord. Ayan, so may tayo, ayan. So, meron lang naman akong hinandang simpleng katanungan lang naman. Ayan, ano yung kinatatakutan nyo? Tapos paano nyo siya na-overcome? Ayun, so magsasample na lang ako para ano kayong idea. Ayan. Ang kinatatakutan ko yung pag yung tumatawag yung ABS-CBN, yung wow, GMA, grabe. ganyan. Pag nagkakasaway-saway sila, so yan. Overcome, nagpe-pray ko na lang sila para
Kung sino na lang yung una contract. Oh, paunahan na lang daw. Contract na, paunahan na lang. Hindi, ayun. Sino yung magtatawag na lang ako, Sino gusto mong unahin? Madam Janet. Siguro si Sino? Doreen na lang, si Doreen. Ayan, Doreen, go. Pwede po bang Kahit ano. Ako po, palaka po. Palaka. Ayoko lang po siyang dumitikit sa akin. Ayun, na-overcome ko po siya. Siguro, maging maingat na lang sa paglalakad, lalo na sa gabi. Bigla pong tumatalon. Ayun, kasi po, gabi na ako nauwi. Ayun po. Oh, Madam Ayun, Janet. so, Sino doon bang naman tayo gusto sa mong boys. tanungin? Ayan, sige, tatawagin ko to si Andre. Ikaw, Andre. Ako kaya natatakot ako, mawala sa Lord. Oh! Tapos na-overcome ko is continue lang, tapos strong prayer ang kailangan. Grabe naman yun. Napaka- So, dito piling ko si Joel. Gusto ko niyang magsabi ng kanyang kinatatakot. Yun sa akin po is, yung kinakatakutan ko is yun. Tatambakan po ako ng mga activities po sa school. Tapos, ayun, paano ko po ma-overcome is wala. Ayun, ginagawa ko na rin po para, ayun. Yung mga sa estudyante, talaga yung activities kinatatakutan daw yung mga daw. plan. So sige, dito naman, nandito na naman ako sa tapat na to, parang nag-ano. Pero parang wala itong kinatatakutan eh. Baka sa kanya daw takot. Ayun. Ay, charot. Sige. Ito muna siya. Nasabi na po yung palaka. So, na lang po. yung, na lang po, yung sa, pag mga paahon po na, minsan ko lang po talaga, yung mga paahon po, na-overcome ko, pumababa po, nasakay po ako ulit ng po, totoo. Ayan, grabe naman Ate Clarice. Ayan, ikaw naman. Ako sa mga hayop, wala namang pero lang sa mga nangagat, mga snake. Pero ako talaga sa life ko, yung family ko. Ay, yung first family ko. Yung parang, lagi akong sa kanila, yung nag-aalala. Paano mo siya na-overcome? Na lang, yung prayer kay God na lagi silang ingatan, magkalayo man kami, ganun. Ayun lang. Ayun, amen. So, sino? Ayan, sige si Tessa. Ang ganda talaga ng ngiti ni Tessa. Ayun. Ang kinakatakutan ko yung pag nasa harap ako, tapos nakatingin lahat ng mga tao sa akin. Nagagandaan kasi sila sa'yo. Yun. Yung ang ginagawa ko, nagpe-pray ako, nabigyan ako ng Lord ng lakas ng loob para magawa ko yung mismo, yung sa akin. Ayan. Sino pa? At ka daw kasi. Ate Jessa. Marami akong kinakatakutan bukod sa Hindi, siguro pag pumasok na ako sa world of teaching, baka... World of teaching. Pero marami akong kinakatakutan. Pero, ayun nga, parang iba kasi yung pag nandun ka na talaga, compare sa church na parang sa Sunday lang gano'n. Parang, ka na sa mga bata. Pero yun nga, pag sa labas, yun. Ayan. Sino pa? Ayun, sige, syempre si JJ. Bukod kay ay hindi pala. Kinakatakutan ba yan? Siguro, flying ipis. Yan. Flying ipis. Joke lang. Ipis daw. Overcome, chinelas, saka baygon. Yan. Si Ate Seya. English. Yeah. What is, Okay, I interpret it. Who is everything charot? Ne, what is your fear? And How can I overcome it? Well, going through my list of fears, I would probably just pick escalators. I overcame it. I have no idea how, but I just did. I have no idea. I don't know. Okay. I interpret sa inyo. So, sinong gusto? Madam Grace, ano
interpret mo daw yung kay Ate Seiya. Okay na po. Ay, si Ate Ruth daw. Sige na, bawal sabihin. Ay, In sino? English. Ay, sino daw? In Joke lang. English daw, in English. Siguro no, takot ako pag nakakarinig ako ng yung lagabog. Kasi parang kami doon, kumbaga may trauma, parang trauma, ganyan. Kaya pagka yung may lagabogan sa talagang kabog-kabog yung aking doon ako medyo takot. Pero, andun na, yun nga, pinagpe-pray ko, lalo sa family. Yung gano'n. So, yung prayer, tsaka yung tiwala lang sa Lord, kasi si Lord lang ang may control ng buhay natin. So, yun, bigay lang talaga dun sa Lord. Yun lang. Thank you. Very well said. Go na. Ay, sino po? Si Totoo ba? Hoy, sino daw ang Ay, sino? Ano daw yung kinatatakutan mo? Charot. Gagamba. Gagamba? Gagamba, Ano? tsaka? Si Bossing. Pinapatanggal ko po kay Cindy. Ayan. Tapos ako pala yung na-back to you sa akin. Thank you po. Ayan po, so maraming salamat po sa mga sumagot. Ayan, balik po tayo sa ating mga tinatawag mo po ulit, si Jay at saka. Ayan. Jay, oh. Ayan, nalaman natin tuloy yung mga kinatatakutan ng Pero alam ko po, yung fear, syempre, i-overcome natin yan through the Lord. Amen. Yung mga traumas, fear, and everything. Walang imposible sa Lord at walang mas lalakas at pasihigit sa ating Diyos na buhay. Amen. Yan, palakpakan po muna natin sa ating icebreaker. Alam ko po, lahat tayo ready na. Tama po ba, partner? Amen. Alam ko ang bawat isa is ready na to receive the Word of God. Amen. Ngayong hapong ito. So, sabihin mo sa katabi mo, wag mo akong pakialaman. Huwag daw pakialaman. Joke lang, makikinig ako. Yan. Amen. Importante po kasi ang message ng Lord sa bawat isa ngayong hapong ito. So, papakilala po natin ang pinakagwapo po. Ang pinakamakisig. Yes. Yan. At may pinakamatamis na ngiti. Yes. Ayan po. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po na magdadala ng kanyang salita ngayong hapon, si Pastor Conrad Cancila. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Pastor Conrad. Ayan, thank you Lord. Ako, hindi, takot sa akin si Vanny. Kabaliktaran. Hindi. Joke lang. Alam nyo naman, di ba? Di ba? Hindi ako takot kay Vanny. Ayan. Hindi naman dahil kundi dahil love, di ba? Hindi ko ma-explain. Kailangan pa bang tanungin yun? Hindi na kailangan tanungin yun. Amen. Ayan. Madaming kinakatakutan na. Yun, nawala tuloy ako. Paano ba na-overcome? Sa iba, sa boy. Paano ba na-overcome? Hindi, tatagan nyo lang. Ihanda nyo yung kapasaan nyo. Diba? Huwag kayong matakot sa pasa. Okay lang yun. Ayan, salamat sa Panginoon. Alam niyo po ay si Lord naman ang patuloy na kilos. Ano po? Ayan, salamat sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Father God, salamat po sa hapong ito, Lord, sa Youth Life. Thank you, Father God, sa magandang panahon. Lord, at naniniwala ako, naninimpalataya kami, na ikaw ay patuloy na sasama sa amin. Panginoon, pagpapalain niyo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, tulad turo kanina ni Bishop, we pray na maging matabang lupa ang aming mga puso. At dalangin namin sa aking ibabahagi, samahan niyo po ako, i-reveal niyo po at mangusap kayo, Panginoon, sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen, amen. Yan, palakpakan natin si Lord. Ayan, sa Kanya. Ang aking pong text na isi-share, ito po yung pag-uusapan natin. The life of Gideon. Sino nakakakilala kay Gideon? Amen. Sino? Kilala niyo ba si Gideon?
Amen. Si Gideon. Makikita ito sa Judges chapter 7 verse 4 to 8. At buong Judges. Basahin ko muna po. Verse 4, sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa ring natira. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama, kung sino ang hindi. Ganon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng uminom na parang aso. Ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. Ang sumasalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300 at ang iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gagapiin ang mga Midianita. Ang iba namay pauwiin mo na. Kaya't pinauwi na ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. Iniwan sa mga ito ang lahat ng banga at ang mga trompeta. Ang kampo ng mga Midianita ay sa libis at gawing ibaba nila. Amen? Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ito po yung panahon na si Gideon ay pinadaan ng mga Israelita sa ang tawag ay Gideon River. Kumbaga doon pipiliin. Kaya napili yung 300. Narinig niyo ba yung 300? Punod niyo ba yun? Gideon 300 yun eh. Dito nakuha yun. 300. Kasi from 22,000 to 100,000, 10,000 to 300. Nakuha niyo po, yung dami noon, from 200,000 to 100,000 to 300. Kumbaga, pinakita ni Lord doon na si Lord yung pumili. Kumbaga, ang tawag doon ay, ayaw kasi ni Lord kasi sabi ni Lord, pinapili at kumbaga, nais ni Lord na magtagumpay hindi dahil sa dami. Kumbaga, inireduce ni Lord at napili nga yung 300 sa buhay natin. Nakita ko dito na sa buhat buhay natin, tayo po ay pinadadaan ng Panginoon sa isang mga testing upang piliin. Kapag tayo po ay nakapasa sa mga ganung pagkakataon, makikita natin na talagang karapat-dapat tayo. Amen? Karapat-dapat. Kaya dito makikita po natin sa buhay ni Gideon na pinili. Kasi, bakit ba napili si Gideon? Kasi nung panahon noon, ay halos ang mga Midianita at Ammonita nung panahon ni Gideon ay nasasakop sila. Sabi nga, mas lubos na malalakas ang mga Midianita at Ammonita nung panahon noon. Kumbaga, dumating sa time talaga na nagtatago na lang sila para mag-iik ng mga palay, parang mga trigo, patago silang Anong dahilan kung bakit sila inasakop ng mga Midianita? Kung ating pag-aaralan, even before pa, yung mga nauna pa kay Gideon, dahil naiba sila ng pananampalataya. Amen. Kumbaga, hindi nakapokus sa Diyos na makapangyarihan. Hindi na sila sumasamba kay Yahweh. At napokus sa kanila yung mga Diyos-Diyusan, katulad ni Baal at ni Asherah. Kumbaga, yun na lang kanilang pinanampalatayanan. Nakuha natin na iba yung focus nila kasi dahil sa mga lahi. Ngayon dumating yung time talaga na halos 7 years na sila ay nasakop ng mga Midianita, dumunog sila kay Yahweh. At sumagot naman si Lord. Amen. Parang yung kanilang hinaing, Lord, nasaan na ba si Yahweh? Ganon. Dumunog si Lord at pinili nga niya to si Gideon. Amen. Alam niyo ba si Gideon, ang aking title dito ay From Least to Greatest. From least. Yan. From least to greatest. Minsan mo ba naisip po na ikaw ay least? Amen. Parang ikaw yung paano ba sa Tagalog ang least ay pinakamababa. Alam niyo po sa Bible, mayroon ako 3 shares about sa Bible dito, yung mga tao na naging least.
din. Una si Joseph, si David, at si Queen Esther. Diba? Yan, si David. Si Joseph, the dreamer, siya yung pinakalis kapag siya yung parang laging ang tawag dun ay, sabi nga si Joseph from binubuli, from binubuli ng mga kapatid kasi nainggit sa kanya hanggang siya ay maging governor ng Egypt. Amen. Ako yun, lagi siyang binubuli, parang ganon. Yung nangyayari kay Joseph, the dreamer. Pero may plano ang Diyos sa kanya. Bakit siya napili? Kasi gusto ng Diyos na maalis doon sa sila at madala sa Egypt upang ang bayan ng Israel ay mailigtas. Amen. Nakuha natin. Si David, ganun din. From tagapag-alaga ng tupa to become king. Tagapag-alaga. Pinakali siya, pinakabunso, tagapag-alaga. Kasi yung mga kapatid, mga warrior ni Haring Saul nung panahon noon, talagang lahat ng gawaing bukid kay David pinagagawa nung ama. Pero pag gagawaing parang nasa parang doon, bantay ng hari. Kasi tagapagbantay ng hari ni Haring Saul yung mga kapatid ni David. Pero napili ng Panginoon kasi may dahilan sa kanya. Amen po ba? At pangatlo si Queen Esther. 'Di ba? From dating napili lang na kasi lahat pinapili para maging asawa ni Haring Xerxes ng Persian Empire ng panahon noon. Kuba si Queen Esther yung napili. Amen po ba? Na kumbaga maging queen. Anong dahilan? Kasi para mailigtas niya ang kanyang bayan. Nakuha natin. At isa doon, kung bakit di sila napili, dahil meron silang mabubuting puso na handang sumalo sa pagbabago at maging tagapanguna. Amen po ba? Para sa kanyang bayan. Nakuha niyo po ba? Ganon din po si Gideon. Si Gideon po ay si Gideon po ay kumbaga sa isang bayan ng Israel, yung kanilang lahi ay pinakamahina. At doon sa lahi niya, lahi nila sa kanila, yung pamilya nila pinakamahina. At si Gideon po, ay doon sa kanyang pamilyang mahina na nga, siya po yung pinakalis. Nakuha niyo po ba? List na nga yung angka nila, list pa yung pamilya nila, list pa rin siya sa pinakalis. Nakukuha niyo, napakasakit naman, di ba? Kung titingnan natin yung buhay ni Gideon. Pinakalis na pinakalis, di ba? Parang tatlong salin. Pero doon natin nakikita na doon pala kikilos ang Diyos sa buhay natin. Minsan sa buhay natin, ganun ang tingin natin sa ating sarili. Wala na tayong magagawa, di na natin kaya, mahirap tayo. Amen po ba? Pero nagkakamali tayo kasi ang Diyos ang nakakakilala sa atin. Tanungin niyo, bakit kayo nandito? Di ba? Kasi napili kayo ng Panginoon. Kasi maraming magagaling. Amen po ba? Nawala. Wala dito maraming magagaling na tao. Hindi nga nila alam ang salita ng Panginoon. Pero tayo, mapalad tayo kasi naunawa natin ang pagkakilala ng Panginoon. Amen po ba? Yan. Kubayan nga, pinakalis nga si Gideon sa lahat. Kumbaga dito sa buhay ni Gideon, ay walang walang bagay na mahirap para sa kay Yahweh, sa ating Panginoong Jesus. Pag ginusto niya talaga, ginusto din niya. Kumbaga, mangyayari po yun. Minsan mga bagay sa atin, may mga nababalitaan, di ba tayo, na tawag dito, yung siguro kinig na natin from brag to riches, mga ganon. Pero ito, ay from least to greatest. Amen. Sa ngayon, di mo pa nakikita yung tawag at ng Panginoon. Pero darating yung time, pag patuloy tayong kikilos, hindi mo pala alam, ikaw pala yung gagamitin ng Diyos sa pamilya mo. Ikaw pala yung gagamitin ng Diyos para sa mga katrabaho mo. Amen po ba? Gagamitin tayong lahat ng Diyos. Hindi kumbaga, iaangat yung buhay ng Panginoon, hindi lang para tayo ay mabless, kung hindi para mailigtas din ang buong pamilya. Nakukuha niyo po ba? Kaya wag po tayong, wag po tayong magdadalawang isip na tumugon sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba?
Lahat, marami pa, hindi lang sina Queen Esther, napakaraming mga sa Bible. Example nga, si Peter, di ba? Si Pedro, di ba? Mangingisda lang pero siya yung pinakatap sa 12 disciple ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga ng mga tao, namangha yung mga tao nung nagtuturo si Pedro ng salita ng Panginoon kasi hindi naman siya nag-aral. Pero ang galing sa salita ng Diyos. Pero nung namangha sila, ay si Pedro ay isang mangingisda lamang. Pero ganun. Nakukuha niyo po ba? Lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Hindi lang ako, kami ni Pastor Aya, si Bishop, kundi ang bawat isa ay pwedeng gamitin. Pag tayo nagpagamit sa Panginoon, maniniwala tayo na ibibless tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ang pagpapala ng Panginoon is holistic. Hindi lang isang side ng buhay natin, tayo pagpapalain ng Panginoon. Even ating kaisipan, pag yung ating kaisipan ay blessed or ano man ang anxiety sa buhay natin, mga dinadating isipin, napapagtagumpayan natin, na-overcome natin. Amen po ba? Kaya tayo tinatawag ng Panginoon upang tayo ay ma-overcome natin lahat. Amen. Yung isipan natin. Amen. Dami ngayon, may sakit, anxiety, ang sakit. Amen. Saka yung dito, sa puso natin. Maraming tao, hindi ma-overcome yung pakiramdam. Di ba? Pero nandiyan ang Panginoon, ma-overcome natin lahat yun. Yung iba naman sa pamilya, sa relationship. Amen po ba? Sa financially, sa good health, di ba? Lahat yun. Pag tayo ay lumapit at tumugon tayo sa Panginoong Hesus, mapapalaya tayo. Parang ano yan yung kung ating ihahambing at pag-aaralan, para yung mga medyanita na nakasakop sa iyo, hindi ka makakilos. Nakukuha niyo po ba? Yung mga bagay na yan, siyempre, talagang, siguro yung panahon ng mga Israelite, ng panahon ni Gideon, mga tao stress. Kasi sila, sabi doon, kung ating pag-aaralan yung Judges, mga sila naninirahan na sa mga yungib-yungib, sa mga bundok, hindi makakilos. May nakaka-stress talaga yung hindi lang sila sa pagkain, makakain, kung hindi isipin. Pero sabi nga, alam mo ginawa nila, nag-step lang sila forward kay Lord. Nag-step forward sila kay Lord. And then, dumating yung pagkakataon na dumunig ng Panginoon at kinausap nga si Gideon. Nagpapunta ang Diyos, si Yahweh, kay Gideon sa pamagitan ng anghel at kinausap niya. Ay panahon na si Gideon ay nagigiik ng palay. Sabi dito, ayan, sabi nga dito ng Panginoon, sabi doon, makikita natin doon na paano tayo magiging list to, sabi nga, from least to greatest. Lahat tayo pwedeng maging greatest. Sabihin mo, maging greatest ka, di ba? Sa katabi mo, maging greatest. Gusto natin ba yung maging greatest ka? Yung maging kilala ka? Amen po ba? Hindi kilala ka sa, di ba, parang, uy, itong taong ito, di ba? Grabe yung ginawa ng Lord sa buhay nito. Amen po ba? Nakukuha niyo po? Maging greatest. Hindi dahil ikaw yung maging sikat, maging top ka, di ba, sa inyong school. Kung hindi, kung bakit ka ginagawa ng Panginoon para makilala ka, para mapahayag natin si Jesus. Kumbaga, meron kang tawag dito, magkakaroon tayo ng boses. Amen po ba? Magkakaroon tayo ng boses. Lahat ng i-share natin ay sila ay tatanggap at hindi magdadalawang isip. Kasi alam yung tao kasi, maraming nagko-compare talaga. Laging ikino-compare nila yung sariling nilang naabot, saan naabot mo. Minsan may minusing ka, mga ganun ng tao. Normal na po yun sa mundong ito. Normal na yun. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, iangat tayo, hindi dahil ikaw ay sabihin mo, mas angat ako sa'yo, kung hindi dahil para magkaroon tayo ng boses sa kanila. Magkaroon tayo ng, kumbaga, authority na may bahagi si Jesus sa kanila. Kasi, kahit sila angat sa buhay, kailangan pa rin nila ang kaligtasan na mula sa ating Panginoong Hesus. Kasi hindi tayo kayang iligtas ng yaman sa mundong ito. Amen? Kaya kung ikaw ay nasa puso mo, ito lang ako, walang magagawa, ay kailangan nating ma-overcome yan. Amen po ba? Kaya meron 3 bagay na nais natin tayo ay ma-overcome. Unang-una, ano bang na-overcome kay, tawag dito, kay Gideon?
Ang unang-unang na-overcome kay Gideon, yung overcoming your fear. Yung overcoming. Na-overcome yung kanyang fear. Amen po ba? Lahat ng tao may fear. Amen, kinatatakutan. Amen. Ako, alam nyo na. Diba? Alam nyo na, hindi na kailangan tanongin pa. Pero na-overcome ko. Amen po ba? Basta, kunti, okay, galing naman yan. Mawawala naman yung pasahe. Hindi, joke na. Hindi, totoo lang naman talaga makikita natin na ibang-iba din. Maraming tao, may fear sa pagharap ng tao, pagharap sa ibang tao. Amen po ba? Maraming fear na takot mawala ng pera. Mawala ng napakarami, mawalan mahal sa buhay. Si Gideon, iba yung takot niya. Talagang naandun sa lugar nila yung takot niya. Tapos naisip niya na maliit pa. Sabi nga ng Judges chapter 6, verse 14 to 16, niya sabi dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa Midianita. Ako mismo ang nagsugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita, matatalo mo ang mga Midianitang ito para ka lang lumalaban sa isang tao. Amen po ba? Ibig sabihin, pinakalis talaga siya sa atin. Amen. Pero alam niyo po ba, tayo po ay pinagtagumpay ng Panginoon. Lagi natin tatandaan na laging kumikilos ang Diyos. Amen. Sa pinakahamak. Amen po ba? At iaangat tayo ng Panginoon para sa kanyang kabutihan. Amen. Kaya napakahalaga na ma-overcome natin yung fear. At paano ba natin ma-overcome yung fear na talaga yon? Kailangan talaga natin ng ating Panginoong Hesus. Kailangan natin laging araw-araw marinig yung salita. Hindi marinig lagi yung kapitbahay natin, anong latest. Amen po ba? Noon natin. Ano ba yung nais mo? Hindi yung lagi din natin marinig yung nais natin gustong marinig. Kailangan yung ayaw din natin marinig natin para ma-overcome natin. Amen po ba? Kasi pag na-overcome natin, kasi minsan, paano nga natin ma-overcome yung fear kung yung gusto lang naman natin ang ating maririnig? Amen? Kahit yung ayaw natin marinig. Kung nagawa naman natin yung mali, di tanggapin natin. Ayun lang naman yun eh. Hindi na ilalaban natin. Yan, natutunan ko ba yun? Minsan kasi ako lumalaban pa eh. Kaya pag lumalaban ka, alam mo na. Di, totoo po, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ano po ako eh, ako yung lumalaban pa eh. Pero si Buddy, marami pong tinuro sa akin talaga. Sabi ko, Lord, salamat. Amen po ba? At malaki pong ambag ng aking asawa sa aking buhay. Amen po ba? Talagang, kumbaga madami po. Kaya dati, hindi ko ma-explain eh, pero napakarami po talaga. Amen. Kaya doon ko nakita na talaga napakahalaga. Yung pag maging karoon tayo ng partner, yung makakatulong para ma-overcome yung mga tinatakot natin sa buhay. Amen po ba? Para makalaya tayo doon. Kasi, sa totoo lang, yung fear kasi, yun ang nagiging hold ng kaaway sa iyo para hindi ikaw gamitin ng Panginoon. Bibigyan ka ng kaaway na napakaraming katakot-takot na fear. Ay alam natin ang fear, hindi galing sa Diyos. Kailangan yung fear, matapatan ng pananampalataya. Yung faith, kailangan umangat sa atin yung pananampalataya. Amen. Pag umangat sa atin yung pananampalataya at yung fear, makikita natin, yung fear na yun, hindi mo na natatakutan. Amen po ba? Kung ikaw uminom ng kape at kinabog ka, hindi po takot yun dahil sa kape. Hindi takot po yun. Pag kumabog ako, gawa nang uminom ako ng kape, hindi takot po yun. Mamaya mawala din po yun. Amen po ba? Maraming tao takot mamatay. Amen? Pero ang pagkamatay, hindi kinatakutan talaga siya. Amen? Nakakatakot talaga pag kinamatay, wala ka sa Diyos. Ayun ang nakakatakot. Pero kung ikimamatay at kuhanin ni Lord, nasa kamay niya, isang malaking katagumpayan po yun. Amen po ba? Pero tayo po,
marami pa po tayong magagawa sa mundong ito. Amen. Kaya, iba't iba ang fear natin sa buhay, kinatatakutan, mayroong takot sa mataas. Amen po ba? Marami. Pero, lahat pong yan ay ating ma-overcome sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Si Lord lang po ang talagang sagot doon. Kaya hindi ka matatakot na sumubok. Amen. Sa mga negosyante nga, takot mag-umpisa, baka malugi. Hindi ka pa nakakapag-umpisa, tatakot ka na agad malugi. Maganda nga yun kahit nalulugi ka, the more na nalulugi ka, na-learn ka, nagkakaroon ka ng learning. Sasabihin mo, hindi mo nasusubukan siya sa susunod. Amen po ba? Amen. Ako nga, sa aking asawa, 11 times akong binasted ng aking asawa. Amen po ba? 11 times akong ni body. Pero hindi naman ako sumuko. Amen po ba? Amen po ba? Totoo po yun. Talagang nagka-body pa kami. Although magkasama kami. Pero hindi ako sumuko. Pero dati talaga ako may takot. No? Talagang, pero doon hindi. Para sa Panginoon gagawin ko. Kasi ang Lord ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen po ba? Sabi ko, Lord, ito ang siyang binigay mo, hindi lalabang ko po. Kasi nakikita ko po doon na talagang yung may pananampalataya, ang hirap ng walang pananampalataya ang magiging partner natin sa buhay. Amen po ba? Wala. Kaya ilaban natin, Lord, ganito, bibigyan tayo. Ngayon, dadaan tayo talaga sa mga testing, kailangan overcome natin yun. Amen po ba? Nakuha niyo po. Kaya wag po tayong matatakot sa pagbabago. Kasi yun po ay malaking may tutulong sa atin. Yun yung number 1 po, overcoming your fear. Overcoming. Kaya kung kinatatakot, natin? No? Gawa lang tayo. Amen. At si Lord, pray lang tayo. Lumuhod tayo sa Panginoon. And then, ang Diyos bibigay niyan. Nandiyan naman si Holy Spirit. Diba, sabi nga ni Lord, ako'y pupunta sa Ama at iiwan ko sa inyo ang aking Espiritu na sasama sa atin. Amen po ba? Saan? Sa bawat araw, sasama sa atin na magiging katulong natin. Amen po ba? Huwag tayong matakot madapa. Amen. Kasi yung iba natatakot madapa. Hindi, pwede naman tayo tumayo pagkadapa. Di ba? Balik uli. Amen po ba? Maganda yun. Di lagi lang tayong, parang hindi tayong madapa, lumakad na lang tayong paluhod. Parang hindi tayo madapa. Okay po ba? Lagi tayo dapat nakaluhod sa Panginoon para hindi tayo madapa. Ang ibig ko sabihin. Amen? Parasing seryoso nyo naman Pinipilit ko na nga Gusto nyo ba maging seryoso ako? Ayan, pangalawa, yung overcoming the tests, trials, and challenges sa buhay. Maraming mga tao na hindi mo overcome yung tests, yung trials and challenges sa buhay. Amen. Sabi ng verse 5 ng Judges 7, sabi dito, marami ang hindi nagpatuloy sa gawa, sabi dito, sorry. Sorry po ha. Verse 5 and 7. Ayan, sorry po. Sabi dito sa verse 5, ganun nga ang ginawa ni Gideon pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso at ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom at ang sumasalok ng tubig sa pamagitan ng kamay upang uminom at 300 ang iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom ang isama mo upang pagtagumpayin ko kayo sa gapiin ang mga Midianita at iba namang pauwi. Ang iba naman ay pauwi mo na. Kumbaga doon, yung 300 yun, dumaan sila sa battle, and then pumunta sila sa ilog at doon na i-test. Nagkaroon ng testing. Sabi doon, from 22,000 to 10,000 to 300. Kasi doon sa Gideon River, makita natin doon yung yung uminom yung iba'y parang aso. Yung iba naman uminom na nakaluhod, tapos umiinom, tapos nakadila doon sa tubig. Yung iba naman, yung 300, nakainom na nakasalok. Ibig sabihin noon,
yung mga taong yun, kung yung napili ng Panginoon 300, handa sa labanan. Amen. Kumbaga sila ay prepare. Ibig sabihin, pag ikaw inom na nakasalok, ibig sabihin, kung ikaw may espada, hindi mo ibababain. Wala man nabanggit yung espada doon, pero pag iinom ka at nakasalok, nakasukbit dito yung espada. Amen. Ibig sabihin, pag ikay nakaluhod at parang aso, lahat ng kamay mo nasa lupa. Tama po ba? Pero pag ikay nakasalok, yung iyong siba, yung iyong, yung tawag dito, yung iyong, kung ikaw may espada, nakaano sa kilikili mo, tapos nakasalok, umiinom. Nagmamasid po yun. Tama? Kumbaga, yun ang napili ng Panginoon para samahan si Gideon sa laban. Ang sabi daw, yung mga Midianita ay parang balang sa sobrang dami. Amen. Pero doon sa 300, anong ginawa lang nila noon? Kung ating pag-aaralan, sumigaw lang sila. Nasa Diyos. Diba? Makita natin, ibig sabihin doon, lagi silang prepare at handa. Ibig sabihin, minsan yung reflection ng tubig, yung pag-inom, minsan tayo, siyempre, bakit mo gusto mag-aral? Para magkaroon tayo ng trabaho, tama? Kumita, para sa ating pangangailangan sa ating pamilya, tama mali? Para mabili natin yung gusto natin, mabili yung pangarap natin. Amen po ba? Pero pag tayo inapili ng Panginoon, masigit po yun. Amen po ba? Ibig sabihin noon, sa bawat gagawin natin, huwag nating bibitawan kung ano yung binigay ng Lord sa atin. Amen po ba? Kasi alam nyo ba mga anak, ang bawat araw sa buhay natin, punong-puno ng labanan araw-araw. Tama po ba? Mali? Lagi tayong nasa battle place tayo, nasa battleground. Bakit tayo laging nasa battle? Kasi ang mundong ito, hindi naman to sa atin eh. Amen po ba? Naagaw nga to ng kaaway dahil sa kasalanan. Ang nag-take over nito, ang kaaway, si Satanas. Ngayon, kung tayo makikipag-isa sa ating Panginoong Sus, maagaw natin at mapapalawak natin ang kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Sus. Ngayon, yung espadang yon, kung ating isipin, yun yung nagre-represento sa salita ng Diyos. Na huwag natin bibitawan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Nakuha po natin. Sabi nga na Romans chapter 5, verse 3 to 6, hindi lamang iyan, ikagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo ay mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Amen? Kumbaga, pinakita doon ng ating Panginoong Hesus, talaga sabi nga, hindi lamang ikagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis at dahil natin ito'y nagbubunga ng pagtiyatiyaga. Amen po ba? Nakukuha natin. Huwag tayo matakot sa init ng araw. Kaya yung iba talagang, huwag tayo matatakot doon. Kumbaga, sa bawat oras talagang may sakripisyo. Hindi mo alam, pinatatatag tayo noon. Amen po ba? Sabi nga, saan daw ba dinadalisay ang ginto? Hindi naman sa yelo eh. Kundi dinadalisay ang ginto sa apoy para mas lalong maging dalisay at tumaas yung value. Amen po ba? Ibig sabihin, pag ang ating pananampalatay tumatalas ang value, at dumadaan sa mga matinding pagsubok, tumataas yung pananampalataya natin, lumalaki yung lumalawak yung nasasakupan ng ating pananampalataya. Pag lumawak yung nasasakuputan natin pananampalataya, grabe po yung ipagkakalob ng Diyos sa atin. Minsan, ang pangarap natin ang laki, tapos ang pananampalataya natin ang liit. Baka tayo, pag ibinigay ng Lord yung pangarap natin yon, mawala tayo. At ikapahamak mo pa yun. Nakukuha niyo po. Kaya sa ating mga buhay, na kailangan natin maging yung mga trials and tests sa buhay natin, yung mga challenges, na punong-puno ng challenges talaga sa buhay natin. Pero merong isang Diyos na namatay para sa atin. Upang ang lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay mapagtagumpayan natin. Walang bagay na mahirap sa ating Panginoong Hesus. Kaya lang nagiging mahirap
Kasi nga po, hindi tayo nagbibigay ng oras sa ating Panginoon. Amen. Lagi tayo magbigay ng oras sa Kanya. Amen. Kung sa mga may trabaho, hindi lahat nasa trabaho po tayo. Amen po ba? Hindi lahat may assignment. Amen po ba? Hindi lahat nasa school. Meron tayong oras para sa Panginoon. Nakukuha niya po ba? Kung may oras nga tayo sa ibang bagay, magbigay tayo. Parang ano po yan nag-i-invest tayo. At ang pinalalaking tubo ng Diyos, yung ating pananampalataya. Alam niyo po, ang ginagawa ng kaaway sa buhay natin, maging ano lang yung faith. Oh, may faith ka naman. Pero yung pananampalataya kasi, sinusubok kasi yun. Hindi dahil, sabi, Andrew, ikaw may faith ka na ngayon ha. Hindi title ang faith. Dahil Christian ako, dahil Christian ako, mananampalataya na ako. Hindi, itetest pa rin yun. Nakukuha niyo po ba? Minsan, itetest kayo doon sa inyong crush, di ba? Diba? Itetest kayo doon. Kung bibigay ka o hindi. Amen po ba? Pero pag natutugpayan mo, hindi, ako sa Panginoon. Bibigyan ka ng Panginoon ng masigit doon sa iyong crush. Amen po ba? Kaya yun, binigyan ako ni Lord. Amen. Amen. Totoo po. Masigit po. Kasi yung tutulong sa iyo para mabigyan ka ng lumalim yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Nakuha niyo po? Pag lumalim yun, sabi nga mapala daw yung mga may sagana sa pananampalataya. Kasi dadalhin tayo ng Lord sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming tao noon nag-umpisa sa tama, nahuwi sa hindi. Bakit? Lumabnaw yung kanilang pananampalataya. Lumigwa, kumbaga, yung kanilang pananampalataya. Na-focus sa ibang bagay. At doon tayo papasok sa pangatlong challenges. Pangatlong overcome. Yung pangatlo, yung overcoming your success. Sa Tagalog, pagtagumpayan mo ang iyong tagumpay. Diba? Sabi ko doon ano ba yung Tagalog dito? Pagtagumpayan mo ang iyong tagumpay. Kasi alam niyo po bakit? Sa Judges chapter 8, verse 23 to 27, ito po ang masaklap sa nangyari po kay Gideon. Verse 23. Kumbaga, makikita natin na nagtagumpay si Gideon sa labanan dahil sa Panginoon. Amen po ba? Napatakas nila, nakupkup nila yung hari, napatay nila yung hari, naisabit dun sa kamelyo, yung mga ulo, naging palamuti. Nanalo kumbaga nung panahon noon, talagang kinatakutan si Gideon. Dahil dun sa success na yon, talagang nasabi noon, ikaw na maging hari. Sabi dito, sa verse 23 ng chapter 8 ng Judges, sumagot si Gideon, hindi ako ni aking mga anak ang dapat maghari sa inyo. Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Ngunit mayroon akong hinihiling sa inyo, ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam ninyo mula sa kanila. Sabi dito, nakahikaw ng ginto ang mga Midianita sapagkat iyon ang ugali ng mga taong taga-disyerto. Samagot sila, buong puso naming ibibigay sa inyo. Naglatag sila sa lupa ng isang malapad na damit at inilagay roon ang lahat ng nasamsam nilang hikaw. Nang timbangin nila ang mga hikaw na ginto, ito'y umabot ng 60 libra, hindi pa kasama ang mga hiyas, kwintas at mga kulay ubing kasuotan ng mga hari ng Midian. Hindi rin kasama roon ang mga palamuti sa leeg ng mga kamelyo. Mula sa gintong nasamsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyusan at dinala sa Opra na kung ang kanyang lungsod, ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyusang ipinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapuluan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Lubang natalo ng Israel ang Midian at ito hindi na nakabawi. Nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. Ano yung nangyari kay Gideon? Si Yahweh ang nagpanalo sa kanila, pero nung dumating yung time, nung natalo na sila, may peace na, kinuha yung mga hikaw at pinagawa ng Diyos-Diyusan. Amen? Kumbaga nakikita natin doon na
ginawang Diyos-Diyusan yung kanilang na ang ginto. Anong ibig sabihin nun? Nung dumating yung time, nung ikaw ay wala pa, kasama natin ang Panginoong Sus, nung meron ka na, tinatamad ka na sa Lord. Nagiging Diyos-Diyusan na natin, yung success. Amen po ba? Parang sasabihin natin, may trabaho kasi ako, hindi ako makagawa. Nakukuha niyo po ba? Laging dahilan natin ay laging may trabaho, ganon. Ganon yung sinasabi natin. Dahil binigay na ng Diyos yung ating pinagpipray. Pag ganon po mangyayari, bababaw yung pananampalataya natin. Ang kala natin, meron pa tayong kaligtasan, umalis na pala tayo sa kaligtasan. Binitawan na natin. Amen po ba? Yun ang isang test na napakahirap pag dinala tayo ng Diyos doon sa success sa buhay. Si Gideon, ganun po ang nangyari. Ipinagpagawa ng Diyos-Diyusan yung lahat ng hikaw na kanyang natanggap. Amen po ba? Kaya talagang ako po talaga kami, talagang pipray, Lord, lagi mong ihanda at laging maging tama yung puso at isipan sa bawat paghawak sa pagpapala. Amen po ba? Nakukuha natin. Kaya doon mangyayari talaga na, siyempre, pag ikay meron talaga, nag-iiba yung tingin mo. Parang nagkakaroon ka ng comparison sa iba. Parang, oy, mas angat ako sa iyo. Di ba? Bakit ka pakikinggan? Minsan ganun nangyayari. Amen po ba? Kaya lagi po tayo magbantay sa ganung pagkakataon. Huwag po tayo maintulad kay Gideon na nag-umpisa ng tama, nauwi sa wala. Amen po ba? Kaya gayahin natin ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Siya ay hari, Diyos na makapangyarihan. Nagpakumbaba siya sa atin, naging isang mababang tao. Ang tendency niya ay para maging, yung pananampalataya ay may sama tayo sa kaharian. At totoong kaharian talaga na hindi nasisira, ang buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesus. Yung eternal life. Huwag natin yun iiwanan. At yun ang pinakamahalaga, ang makasama ang ating Panginoong Hesus sa hinaharap. Amen po ba? Kaya bonus na lang po, sabi nga, bakit po pinaangat si Gideon para sa kanyang lahi? Amen? Para mailigtas yung kawan ng Panginoon. Amen po ba? Ganon din po tayo. Huwag tayong makakalimot sa ganong dahilan. Sa mga ganong pinagagawa ng Lord sa atin. Kaya tayo binibless ng Panginoon para maging daloy din tayo ng pagpapala, ng kaligtasan din sa iba. Amen po ba? Kaya lahat kayo pagpapalain ng Panginoon. Amen po ba? Kaya dati niisip nyo parang ganito lang kayo. Pero ngayon iba na. Amen po ba? May purpose po yan. Amen, may purpose yan. Pero pag hindi nagamit yung purpose ng Panginoon, babawiin niya ng Panginoon sa atin. Babawiin niya. At ibibigay sa iba. Amen po ba? Huwag po nating hintayin na mawala ng lahat, saka tayo sasabihin, Lord, huwag mo namang gawin yan. Amen po ba? Kaya meron po tayo, gawin lang natin magagawa natin. Patibayin natin yung ating pananampalatay sa Panginoong Hesus. Meron man o wala, maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Sa ating pamilya, amen po ba? Amen, maglilingkod tayo sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Lahat po, lahat. Kaya ang pagpapala ng Panginoon is holistic. Sa pamilya, sa relationship, sa mental, hospital, sa mental, sa mental, sa puso, sa relationship, lahat, sa physical, amen po ba, ay yun ang masaganang pagpapala ng Lord lahat. Hindi lang isang side. Matakot tayo baka pag isang side lang yung pinagpapala ng Lord. Nakakatakot po. Dapat lahat po mapagpala ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ang Diyos, hindi nahingi ng kabayaran. Ang kapalit lang noon, yung kaluluwa natin mapasa Kanya. Amen po ba? At maglingkod tayo sa Kanya. Na may buong galak, pagsisikap, at may pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? May natutunan po ba tayo sa buhay ni Gideon? Na kaya huwag tayong gagawin. Pag narinig natin yung pangalan Gideon, hindi, di ba? Lord, pag pagtagumpay natin, ma-overcome natin lahat. Amen po ba?
Kaya masasabi natin, kaya natin kasi wala pa tayo doon. Pero pag na tayo nandoon, doon masusubok yung bagay na yun. Amen? Pag nandun na tayo sa katatayuan, doon tayo masusubok ng Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po ay manalangin. Father God, sa oras pong ito, Lord, itinataas ko po sa iyo sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, sa buhay ni Gideon, Lord, naging ito po ay Lord, paalala sa amin na ikaw po ang may design lahat, yung katagumpayan, puso may ligtas. Pero Lord, salamat po sa kabutihan mo na from least to greatest, Lord, gaya ni Gideon, pinano mo, Panginoon, pinagtagumpayan mo. Pero ayaw namin matulad na dumating success sa buhay niya, Lord, iniwan yung pananampalataya sa iyo at sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Lord God, sa oras pong ito, Panginoon, dalangin ko po sa iyong mga anak sa harapang ito, Lord, sa church na ito, Lord, dalangin namin ang patuloy na pagkilos mo. Lord, ma-overcome namin lahat. Lord, yung fear, Panginoong Isus, yung mga test and trial, Panginoon, sa buhay namin, yung success din, dalangin namin upang ikaw ay lagi mapahayagan at mapahayag, Panginoong Isus, sa buhay namin at maparangalan sa buhay namin. Panginoong Isus, samahan niyo po kami lagi araw-araw at patuloy, Lord, ikaw ang kikilos sa buhay namin, Panginoong Isus. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ito po ang dalangin at sinasalyahan ko ito ng banal mong dugo, ng banal ng Espiritu, sa pangalan mo, Panginoong Isus, sinasalyahan ko ito in Jesus' name. Amen, amen. Yan, palakpakan natin sa Lord at salamat. God bless. So, pray po muna tayo. Lord, salamat muli sa hapong ito, Panginoon, na binigay mo sa amin, Lord. Patuloy kami lumalapit sa iyo, O God, Lord, sa amin ding pagbibigay, O God, Lord, kami po ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. At Lord, salamat sa lahat ng blessings, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas sa papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So ngayon po is tayo naman po ay magpo-proceed po sa ating pong tithes and offering. So yun pong ating tithes, yung ating pong 10% po doon sa ating pong kinikita, ano po sa work, business, or saan man po. And yung offering po is ano po yung kaya pa nating ibigay para sa Panginoon. Amen ba? So babasahin ko lang po, sabi po sa Bible, sa Leviticus chapter 27 verse 30, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Ayan, biblically po, yun po ay sinabi ng Lord, ano po, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. So yung 10% po ng ating mga kinikita, ano po, sa negosyo, sa pagtatrabaho is para po sa Panginoon yung 10% na yun. Ano po, so halimbawa po, meron tayong 5,000. So example lang po, so 500 is yung ating po 10% para sa Lord. And yung offering po natin is, ano pa yung kaya mong may offer sa Panginoon, ano na yun, nasa bukal sa heart mo. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kaniyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. And then, yun nga po na yung willingness natin na ibigay para sa Panginoon, ano po, doon po nagagalak ang Panginoon. Ano po, so ito po yung sinabi po ni Apostol Pablo po doon sa mga tao doon sa mga taga-Akaya, ano po sa 2 Corinthians, ano po, na pinaalalahanan niya na yun nga, yung pagbibigay is, yung nabasa po nga natin kanina, maluwag daw sa loob at hindi napipilitan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. So, yun din na sinabi din doon na yung nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kaunti at nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Amen po. So yun nga, sa akin, sa pagbibigay ko sa Lord, so talagang hindi kukulang ang Panginoon sa akin
na lagi siya nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan ko. So alam ko na ang bawat isa is ganun din. Pag tayo ay magbibigay sa Panginoon, is nandun talaga na yung blessing ng Lord sa lahat ng aspect natin. Amen ba? Tsaka yun nga, yung sa pagsiserve natin sa Lord, sa paglilingkod natin sa Kanya, is part talaga na tayo is mag-give sa Panginoon. Amen po ba? Yan, so tayo po ay mag-pray at hawakan po natin yung ating mga kaloob sa Panginoon. Lord, salamat Lord sa hapong ito, Panginoon, na binigay mo po sa amin, Lord, na makapagbigay sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, alam mo, nakikita mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God, na magbigay sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw yung magbe-bless, O God, sa bawat isa sa amin, O God, as we give to you, Panginoon, Lord God. Lord, nandun yung pananampalataya namin, O God, na Lord, ikaw yung may-ari ng lahat ng meron kami, Panginoon, Lord God. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo, Panginoon, Lord God. Kaya Lord, maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan sa pagbibigay sa inyo. Marami pong salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Ayan. So, announcement lang. Meron tayo yung church anniversary natin, March 30. Ayan. So, dito yon sa Hagay. Inauguration na rin ng ating Hagay Sanctuary. No, mag-invite tayo natin mga friends, mga classmates, at yung, especially yung family natin. Then, syempre, may special number ang ating, modern dance, sa ating March 30. Then, yung ating camp ay magiging family camp na. Okay? So, hindi na lang siya youth and young professional. Ayun ay sa mahal na araw. At ano pa ba ang ating, may nalimutan ba ako? Yun, alam ko na. Yung faith promise. Ayan. So, lahat tayo, mga leaders na rin naman tayo, pwede tayong, meron tayong papel doon, tapos pwede nyo isulat. Ayun, na kay Ate Tessa. Sulat nyo lang yung faith promise nyo, yung magiging bahagi nyo doon sa ating, tawag dito sa ating anniversary. Sulat nyo lang para pwede nyo na ilagay. Tapos, bago, ang last natin is, fourth Sunday ng March. Kailangan hanggang doon lang yung ating deadline. So, sino pang hindi nakakuha nung ganon? Kaninang maga nakakuha yung iba So, kay Ate Tessa yung papel. So, lahat tayo yon, lahat ng leaders din. So, yun lang. At after nitong ating ng prayer, tayo magkakaroon ng konting sharing. Then, hatid na ulit tayo sa Jollibee Plaza. Sige, tayong lahat ay tumayo at tayo magko-closing prayer na. So, yun, let's pray na po. Heavenly Father God, minsan pa, Panginoon, nagpapuri kami, nagpapasalamat sa iyong harapan. Lord, salamat, Panginoon, sa word na receive ng bawat isa. Alam ko, Panginoon, ang bawat isa po is may lesson, Lord God, na na-receive, Panginoon. And Lord, tunay nga na pagtagumpayan namin, Lord God, ang success, Lord God. And Lord, na hindi kami mabulag sa aming mga katagumpayan, Panginoon. Alam namin, Lord God, sasamahan mo kami, Lord God. And sa aming samantalang pag-iwaiwalay mamaya, nandun yung protection, yung pagkakaloob mo, kung gaano mo kami hinatid ng mais ligtas dito, Lord God, yun din sa aming pag-uwiin. Naway, salubungin kami ng aming mga mahal sa buhay na may ngiti sa labi. Ito po ang madalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen.